Hello guys, ang ituturo ko po sa inyo ay itong ating kalagayan ngayon sa ating panahon. At napaka taas po ng mga bilihin. Sobrang mahal. Ginto na guys. Anong unang panahon, ang pandesal ay 50 pesos pa lang yan naabutan ko, 50 centavos. Ngayon, ang pandesal ay tag 5 piso na. Tag 3, 2, ganon. Nung panahon noon, tag 50 centavos, pero ngayon ay mahal na. So pamahal ng pamahal guys ang mga bilihin. Mga ulam ngayon bibilhin mo, mga gulay, mga karne ay mahal na, ginto na. Sabi nga nila, ginto na. Pamahal ng pamahal. Sa panahon ngayon guys, ang mga mayaman ay lalong yumayaman. Ang mga mahirap ay lalong humihirap. Bakit? Kasi maraming mga mahirap na tambay, walang trabaho. At yung mga mahirap naman na may trabaho, unti lang ang sahod. Kaya lalong humihirap. Tapos ang bibilihin pa, ang mga bilihin mahal pa, kaya lalong naghirap. Yan sa panahon natin ngayon guys. So ang mga mayaman ay lalong yumayaman. Bakit? Dahil sila ay maraming negosyo, kaya lalo silang yumayaman. Tapos ang kanilang mga tubo ay mga tubong lugaw. Sabi nga, mga tubong lugaw, daming tubo nila, kaya lalo silang yumayaman. Yung iba naman may mga corruption kung bakit yumayaman. Yan ang sinasabi ng Biblia. Dahil si Nicodemo ay isang paniningil buwis. Siya ay nandaraya, no? Kaya siya ay lalong mayaman siya. Pero nang nakilala niya sa Jesus, sabi niya, hindi na niya gagawin yung kanyang pag nanakaw. Sabi pa niya, 3 beses pa niyang isauli ang kanyang nadaya. Hindi niya akalain na mayroong kapatawaran sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ay mayroon pa rin pala siyang pag-asa. Yan, mayroon siyang pag-asa. Kahit na yung nandaraya siya, nandun pa rin ang presensya ng Diyos sa kanya. So bukas pa rin ang presensya ng Diyos para siya ay patawarin. Yan ang kagandahan kay Nicodemo. Siya ay nagsisi, at ang tunay na pagsisi, pagtalikod sa mga kasalanan. Ayan nga po, nabago siya dahil ang kanyang sinabi, Panginoon, 3 beses kong isauli ang aking mga nadaya. Sa makatuwid, hindi na siya nagsisi siya sa kanyang mga ginagawa at hindi na siya magdaya. Katunayan nga, ibabalik pa niya ng 3 beses. So ngayon guys, bakit tayo napunta dito? Dahil galing nga po sa Biblia ang history na aking sinabi sa inyo, si kay Nicodemo, at sinabi rin ng Biblia na sa huling mga araw, pahirap ng pahirap, tayo ay magiging pahirap na ang mundo, no? Pahirap ng pahirap, gaya ng mga bilihin ngayon, napakataas ng mga bilihin ngayon, tas unti lang mga sahod. Kaya yan na nangyari sa ating panahon ngayon guys. Ilan lang ang mabili sa iyong halagang pera na iyong sinasahod, na unti lang sahod mo, tapos unti lang mabili. Yun dahil nga sa ating panahon. Yan na po ang sinabi ng Biblia at nangyayari na. Ang mga bata po, ang sinabi rin ng Biblia na mga bata ay hindi maging masunurin sa mga magulang, mga suwail. Kahit na ano pang gagawin mo, ituturo mo. Ngayon, sa mga bata, hindi pa rin sumusunod. Yan na po yan nangyari na, ang sinabi ng Biblia. Dahil yan ay alam na ng Biblia o anong magaganap sa mga hinaharap. Ang Biblia ba ang may pakana? Bakit naging ganyan ang mga tao? Hindi. Batidan niya yung mga hinaharap. Batid niya yung mga hinaharap. Kung ano mangyayari sa mga pangkasalukuyan at sa mga dadaan na panahon. Yan. Salamat nga sa salita ng Diyos, ang Biblia, dahil malalaman natin ang magaganap sa hinaharap. Ang ating buhay na ito ay saan patungo, malalaman rin natin sa hinaharap. So, salamat. Marami pa kayong malalaman sa akin guys. At lahat ng mga malalaman ko ay malalaman nyo rin. Muli, magandang gabi.